Wala part ng pinag-ate. Wala pa ang reviewon ko niya. Phone po mato kahapon pa po. Kung pinadot. Umabot na pala ang Barcelona pa naman ng Gino de Dandilan. Pumakita ni Mama. Umiyak. Pinasok ko pa sa iyo po. Ay, hindi pa ako nag-aaral. Umiyak kasi hindi na ipahubo. Sino umiyak? Si Dylan. Ay, bakit? May umorder si siyang na paano. Inutusan ako ni Mama. Na pa, swimming kuya. Oh. Dumating kanina. Tapos pinasuot sa kanya. Ayaw na pa ano. Ayaw na pa. Pwede na ah. Kita. Blue Ranger. The Blue Ranger. Hindi pa uba. Iyak. Kawawa naman kung walang pagkukuhan. Ang plano nga ni Bisha kanta, yung damit na ano, butas-butas. May pasuot kay Dylan pag ano. Ay, ang sulit Bisha. Pinoperan ko ng isa. Dapat na kanyang sombrero ay atong Suot. Ikaw mo, ako nga eh. Kasi ko pa nila kasalamin ba? Ano nakasalamin? pag-ilaw ay nagkit. Gosi-musin na nagkit. Ano ay? Maganda ba? Maganda po. Kasi kay Big Dira ba na hindi niya po bahon ng buwan. Nakita mo, di? Ano yun? Hindi lang. Ano? May picture yan, umiyak. Blue Ranger. Umiyak ang bukang kay ayaw ng Ay, pauban. pa ako. Okay. Ikaw, Ceci, pink ka na. Lang posible sa'yo. Okay na? Okay na. Okay na. Okay na. Lexi, haba na ng ano mo bangs. Wala na sa iyong mata. Up? Yung buhok niya pababa dapat din nakagat. Ba't mo? Ano yan natin sa tali? Sa tali. Ang up-up. Si ano na siya, si Mera. Alagabang buhok. Si Mera na si Mera. Pero yung ano no, yung church natin kasi na yung may lumapit sa iyo na bata tapos nawag ko nga Mera ba yun? Alala mo ba? Oo, yung sa tinawag sa siya ng at Mera. Kasi si Bibi sa siya nakita eh. Dilan, upo. Dilan! Okay. Dito. Wait lang. Bid lang ako kaya nandiyan si ano, si Ceci, bid lang. Ay, di ko madali po umakumito. Natumpang kinsit na sa hangin. Ah, takot? Inipit ko kanina yung dito niya, sa plate niya. Takot na takot umiyak. Yeah. Balik mo dahil, nalibol ako. Si Ceci. Okay, tayo na po ay simula. Tayo ay matapos yun ng aga. It's our 7th week ng ating small group fellowship. Kamusta po kayong lahat?
Yun lang po. Mabuhay. Buhay, masayang masaya. At meron tayong magandang buhay na kaloob sa atin ng Diyos. Okay. Siguro, gawin natin, kantahan muna natin si Lord. Naranahin muna natin siya. Hindi ata na-forward yung mga kanta sa inyo. Mami pala. Akala ko na-forward ko kay mami lang pala. Hindi napakinggan. Pero sigurado ako mararamdaman yung presence ni Lord sa mga kantang ito. Cheers. So, sige, sama-sama tayo kumanta. Ano yun? Walang step ko, bawal magbaba. Sige, bigyan mo ng mo. Dilan, dito. Dilan, dito. Ay, mo lang din talaga. Ibibisisi ko. Maini pala eh. Sabi, bisisi yan. Dilan man. Kumakain mo na bilan yan. Hindi ka po ba? Sarap pa naman yan. O, kain na. Yes. Hindi na kilala. Hindi niya kilala. Pero hindi, kasi hindi siguro yan ano sa butas. Nananabos na. Ay, palay. Bilan, masarap yan. Kain mo yan. Hindi mo na rin nagkaon Huwag diyan. tatapon yan ha. Sayang yan. Ay, alam ko na kuya, kaya yung masabi ni siya na nauubos yan. Kaya ginaganon niya ni siya. Isa. Ginagano na. O siya, kain ka na siya. Dili ka dila no, sabi Upo kita. lang doon. Pero kag bigbil. Sabi daw kay Ken. Sino rin ka gusto mabiluwag-luwag? Dito kita sa ano. Ayun niya sa luwag Okay. Tayo kumanta na una nating kanta. Walang mahirap sa'yo. Ibig sabihin, nothing is impossible with our God, Lord Jesus Christ. Alin niyo yung kanta na to kay Lord, kay God. Pwede yung oras na higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipan, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di nangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kahirapan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang.
sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw. Siyang umugaw sa ating puso, kaluluwa, at siyang nagtulong sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawala. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagtulong, ipamalitan sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong buhay sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan.
tulungan. Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong mamahal. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, ilang ginugo. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya naman kapagkalaro na mahalin iyas, nilintong nilong ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Jesus, walang iba pa akong hihingin. Di ko akalain ako ay bibigyan taong tulad ko. Di dapat mahalin ang aming alay ko sa'yo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya naman kapagkalaro na mahaling iyas, higit tong ilubog ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, wala nang iba pa akong inibig. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling mo lalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso
kaluluwa, hinangayan pagtalo, mamahaling iyas, higintong ilako, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin, aming alay ko, ay gamitin, ito lamang Jesus, wala nang iba pa, akong pinili. Ito lamang Jesus, wala nang iba pa, akong pinili. Hallelujah! Pinapangalan. Yay! Ito talaga nakanta kasi para kay Lord God Jesus. Sabi mo naalala yung mga kabutihan na ginagawa natin ni Lord. Kaya ngayon, ito naman tayo sa opening prayer ng ating sister Mia. At next week, si Beng naman, ang opening prayer natin. Pray kung ano yung mga gusto ko pray. Sunod na week ulit again, si Shaq. After nun, si Mami naman. Kaya tayo iikot. Iikot po. Mag-pray po tayo. So ngayon, unahin muna tayo ng opening prayer. Ating sister Mia. Ako na ba sa mga close prayer. Pray ka na sister Mia. Mag-ano ka na, mag-practice ka na. Pray. Mag-practice ka na. Pag-pray nyo lang naman yung bawat isa, yung mga pamilya nyo. Yung paper. Ano number one? Nag-ikaw? Okay na, try. Close our eyes. Behind us. Dear God, our Heavenly Father, who art in heaven, our Abba Father, our pinakamamahal na Father, Lord God, na ikaw lang po yung nasa hearts natin, Lord. Ikaw lagi bang mangingibakang sa lahat-lahat, Lord. And Lord, thank you po kasi ulit, nandito po kami sa 7th week of our Bible study. Thank you, Lord, kasi pinagsama-sama mo po ulit kami para pag-aralan yung word po, Lord God. At para makapag-share, makapag-open up, makapag-salamat sa iyo, Lord God. Thank you so much for this special day again, Lord. Lord, napakaganda ng song, maraming na-touch sa kanta mo, Lord God. Sa kanta na to para sa iyo, Lord. At itong walang mahirap sa iyo, totoo to, Lord, kasi kung wala ka sa buhay namin, Lord, ang daming mahirap at ang daming imposible, Lord, na gagawin. But with you, Lord, ikaw na nandito sa buhay namin, Lord, nagiging madali ang lahat. Hindi man madali na gawing madali, Lord, pero may pag-asa dahil sa iyo, Lord. Nagkakaroon ng hope, nagkakaroon ng trust dahil sa iyo, Lord God. Kaya sinabing walang mahirap sa iyo, Lord, kasi with you, Lord, lahat ay posibleng mangyari. Healing, provisions, Lord,
and everything na nangyayari sa mundo ngayon, Lord. With you, magiging okay lagi lahat. With you, may purpose lagi, Lord. And with you, laging masusolusyonan, Lord. Thank you so much for everything you've done in our lives, Lord. Kaya walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw kasi ang God ng lahat. Ikaw ang makapangyarihan, Lord. Lahat kayang-kaya mong gawin para sa akin. Walang mahirap sa'yo, Lord. Thank you so much kasi nakilala ka namin, Lord. Kasi kung hindi ka namin nakilala, maraming hindi maganda mangyayari sa buhay ng bawat isa na nandito, Lord. So thank you, Lord, kasi it's not too late. Hindi huli ang lahat para makilala ka ng lubusan, Lord. Thank you so much for the chance na makilala ka pa po lalo. And I pray, Lord, na mas makilala ka pa po namin hanggang sa huling hinga namin, Lord. Thank you so much for your love, for your faithfulness, for everything, Lord God, na ginawa mo sa buhay namin, sa protection, sa guidance, Lord, and everything. We don't know how to say thank you so much, Lord. Your babawi kami through goodness, through reading your word, studying your word, sharing your word, Lord God. Thank you for everything you've done in our lives. Napakabuti mo, Lord God. And sa bawat isa na nandito, Lord, pakinggan mo po sila yung kanilang peace or pasasalamat or joy or hurt feelings, Lord God. Be with us, Lord God. Tulad ng pangako mo sa Bible, sabi mo, Lord, 2 or 3 na magsama-sama, sabi mo, Lord, nandyan yung presensya mo sa amin. Promise mo po yun, Lord, sa amin. That's why we're here. We're so blessed, Lord, kasi alam namin na papakinggan mo kami. And you're going to bless us. You're going to heal us more and be with us, Lord God. Thank you, Lord, sa bawat isa na nandito. Sa buhay nila, Lord. Sa bawat buhay na nandito, Lord God. Thank you so much, lalo na sa mga bata, Lord, sila ang joy ng tahanan na to, ng bawat miyembro ng pamilya, Lord, sila nagbibigay joy, Lord. Thank you so much for everything you've done in our lives, and Lord, I pray for JM as he's going to share your word, Lord. Anoint him with your wisdom, Lord, and give him strength and more knowledge, Lord God, to share your word, Lord. Bless him with your love. Thank you so much for his life, Lord. And me, thank you, Lord God, for the gift of life, Lord. Thank you for giving me strength for everything. Thank you for letting me being a good mom, Lord, and giving me strength in everything, Lord, in this daily life. Thank you, Lord God. I always pray for strength and inibigay mo talaga, Lord, ang strength na hindi ko, Lord. Thank you so much. And kaya siya, kay Ben, Lord, you know their hearts. Bless them, Lord. Alam niyo po yung kailangan nila, yung hinihingi nila, Lord, at higit sa lahat yung pinapasalamat nila sa Lord God. Touch their hearts, Lord, and hold their hearts, Lord. Be with them. Because I know that you will be with them. Because we are your people. We are your people, Lord God. Kaya alam namin na nandito ka sa kahit anong pagsubok at kahit anong good news, Lord God, nandyan ka po para sa amin. Higit sa lahat kay Mommy, Lord God, at her age, Lord, thank you for giving her that long time of age. Thank you for letting her reach her age, Lord God. Give her more strength and more good health, Lord. Be with her as he is the mom of everyone here in this household, Lord. Siya po yung nilalapitan namin na mother, Lord God. And malaman mo namin siya. Ganon din po siya sa amin, Lord. Sa bawat isa na nandito, mahal na mahal po. At alam ko, Lord, mahal na mahal mo rin po si Mama, Lord. Siya po ay anak mo at ina po namin lahat. Thank you so much for her time. And to the rest of the family, Lord, bless them, be with them, guide them, give them provision, wisdom, and good health. Lord, thank you, Lord, for everything you've done. Thank you so much, Lord God. And Lord, may the scripture be our guidance. Yung mga mababasa namin, Lord, itanim mo po ito sa amin, sa bawat isa po, Lord God, matutunan po namin lalo ang iyong salita, Lord God. Thank you so much. And yun po, Lord, I declare your goodness be upon our lives, Lord. Thank you so much for everything talaga. Mahal na mahal ka po namin, Lord. Mahal na mahal ka po namin, Lord God. Thank you so much for everything, talaga. Thank you so much. Thank you so much, Lord God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everyone say, Amen. Hallelujah. Praise the Lord, God.
Let your presence be favor upon us, Lord, upon this space. Thank you po, Lord, ay mag-aaral na yung kanilang salita. Dito po kami, Lord, para matuto kami. Week 7 natin, God's purpose, and calling. Yan. Nasubukan niyo na ba tumawag sa inyo si Lord? Nag-ring ba? Sinagot niyo ba? O baka natutulog kayo, na-miss call kayo. Sayang naman. Hindi niyo nalaman tuloy yung purpose niyo. Nag-scroll. Na-miss niyo ang call. Kaya main verse po natin, Jeremiah 29:11, my one favorite verse. My first favorite verse in the Bible. Nasabi po dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Okay? Lights off, di ako iiyak. Kaya po sa niya yan. Ako po yung dito. Ilaw niyo dito sa kita. Okay, pansamantalang ano tayo, electricity disruption. At na-restore na rin po agad dating ano. Kala niya siguro may iyak eh. Okay, basahin po natin sa Jeremiah. Sapagkat batid kong lubos. Ay, teka lang. Oy. Ako ay Dilan. Si Dilan. Layo mo Dilan ha. Gusto mo ba umupo ka dito ka? Dito na. Dito na to. Okay. Makukulit na sila. Okay, tuloy po tayo. Ando na, Dilan na, mag-ano ka muna yung sisi. Watch muna kayo doon. Sige, set up po na Watch. sila. Ando ka sisi. Ayan na ang drama. Ang gusto nila yung peras? Si Dela hindi. Sesi lang. Ang kumain na yung matanda. Ang kuhain ng matanda Para eh. di siya yung peras. Lahat ng ginahatag ni Ate kay Pilat. Siya ang kumain. Favorite ko pa rin siya. Siya ang tagasalo. Tapos wala siya ngayong ano, pantayan. Dapat nandiyan ko lagi yung bigyan mo ng pagkain. Kasi ako makakisili siya. Sige, balik po tayo. Ni, ikaw lang dyan. Sa Jeremiah 29:11, sabi dito ng Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan puno-puno ng pag-asa. Sarap pakinggan, no? Ganda ng promise ni Lord sa atin. At si Lord lang ang tanging nakapag-promise na hindi napuputol. Dahil siya ay perfecto. Okay? Pasok po tayo. Ay, kinuha na nga. Sarap din siya. Habang nagbabasa ka siya, umuuya ka. Okay. Sige, hindi mo na ikaw pagbabasahin. Ikaw sana eh. Okay. At basa tayo kay Ben. Unang ang talagang ito. Ang talatang ito. Talatang ito. Ang talatang ito ay isang paalalan ng malasakit at mabuting layunin ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ipinapakita nito ang mga Diyos ay may mali. Ang Diyos. Ang mga Diyos, hindi mga ang Diyos. Ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Ang Diyos Ang Diyos. ay may malinaw na plano Plano. para sa bawat isa. Yan. Hindi aksidente ang ating buhay at hindi rin tayo basta-basta napababayaan. Kahit minsan ay hindi natin naiintindihan ang nangyayari
ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang mabuting kalooban. Amen. Promise. Good promise of God. Pangalawa kay Mami. Okay na po. Okay na. Ikaw na. Ay, ikaw na. Kapag sinabi ng Diyos na mga plano, ikabubutin yung ninyo at hindi ikakasama, ipinapahayag niya na ang kanyang layunin ay hindi upang tayo ay mapahamak, kundi upang tayo ay pagpalain. Hindi ibig sabihin na wala nang problema o pagsubok, ngunit sa gitna ng lahat, ang Diyos ay may mas mataas na layunin na magdadala sa atin sa kabutihan. And the goodness of God. Pangatlo kay Mami. Ang pangako na bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa ay nagbibigay ng lakas ng loob sa bawat tao na dumadaan sa hirap o kawalan ng direksyon. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang makatingin sa kasalukuyan, kundi sa magandang kinabukasan na inihanda niya para sa atin. Amen. May pag-asa kahit sa gitna ng kadiliman dahil ang Diyos ay gumagabay sa ating landas. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sino naman? Sa kabuuan, ang talatang ito ay paanyaya na magtiwala sa Diyos. Kahit hindi pa malinaw ang lahat, ipinapaalala nito na ang Diyos ay tapat, may plano, at ang kanyang plano ay puno ng pag-asa at kabutihan para sa ating buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, pinapakita dito sa Jeremiah 29:11. Alam mo yung dumadating ka sa point ng buhay mo na, Lord, parang wala nang pag-asa. Gusto ko nang sumuko. Napakadilim na. Hindi ko na po ito kaya. Para sa'yo. Bilang tao, dahil napakalimitado lang natin. Sa mga oras na yon, sabihin mo lang kay Lord, Lord, pagkakatiwala ko sa iyo lahat. Lahat ng aking mga problema, lahat ng aking mga alalahanin, lahat ng aking mga iniisip, kahit ano pa man ito, kahit gaano po ito kahirap, ipagkakatiwala ko, Lord. Dahil ang ganda ng pangako mo po para sa akin. Kung ano po ikakabuti namin lahat sa pagkaroon kami ng pag-asa at kaliwanagan sa buhay. Yun yung pinapakita dito sa atin na kahit anong klaseng pagsubok ang dumaan sa'yo, huwag ka lang bibitaw kay Lord. Hindi ka nga bumibitaw sa relasyon na di ba? Napakahirap. Napakahirap di ba? Kay Lord pa kaya, Kaya nga. di ba? Alam niyo, nakakatuwa, no? Kasi kapag ka natutunan mo kung kanino ka dapat talaga dumipende, makikita mo ang buhay, normal pala na may mahirap na sitwasyon sa buhay. Naisip mo, normal pala, mga ganito. Kaya wala kang pagsubok na hindi na mapagtatagumpayan. Kasi bakit? Kapag nakakaranas ka ng kahirapan sa buhay, ang tatawagin mo ito, Lord God Jesus Christ. Kapag sinabi mo pala yung pangalan niya, parang ang biglang nabunutan ng tingin. Alam mo yun? Yung parang, ay, nakahinga ako. Nakakapag-isip ka ng maganda, nakakapag-isip ka ng maayos. Yung tipong ano, parang parang bata, umiiyak ka, tapos binigyan ka ng ice cream. Bigla ka sumaya. Alam mo yung ganun pagkaramdam. Di ba? Yung bata, parang saya-saya na niya, wala na siyang problema. Kasi meron siyang ice cream. Parang gano'n si Lord mag-surprise. At tandaan natin, kapag si Lord mag-surprise, kapag si Lord ang nag-surprise sa atin, magugulat ka. O-overwhelm ka. Bakit siksik, liglig ka, tumaapaw yung darating. Kaya talagang may proseso. Hindi porkit nananalig tayo kay Lord, wala na tayong magiging problema. Hindi yun ganun ha. Kasi ang pangako ni Lord sa atin, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Dito may mga problema pa rin darating sa atin. Pero lagi niyo tatandaan, Jeremiah 29:11. Yan yung pangako ni Lord na kahit anong danasin yung problema sa buhay mo, wala yan dahil you have a big God. May malaki kang problema, may mas malaki kang Panginoon. Yun yung pinakamaganda sa lahat. Kaya sa lahat ng mga kasalanan natin, lagi lang natin hingin ng tawad kay Lord kasi ang ganda ng promises ni Lord sa atin eh. Diba? Tapos tayo mga tao, makasalanan tayo. Lagi lang tayo lapit kay Lord. Repent tayo, magsisi tayo, hindi tayo nakapatawaran sa Kanya. Kaya sabi dito sa Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay na gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. And we know all the things
God works for the good for those who love Him. Sa lahat ng nagmamahal kay Lord, mapapabuti tayo lahat. At kabaliktaran naman nun kapag tayo ay sumuway. Tama? Tama. Mas maganda, sumunod na lang tayo. Kasi bakit? Pag sumunod tayo, ang sagot, yes. Di ba? Yes, magkakaroon tayo ng magandang buhay, eternal life, di ba? Yung mga promises ng Lord. Pag hindi tayo sumunod, ang sagot dyan, no? Yeah. Kabaliktaran yung mangyayari sa atin. Kaya kung isipin natin na nakakatakot talaga pag hindi tayo sumunod kay Lord kasi yung kaparusahan, minsan di ba yung siguro may experience kayo sa buhay na yung gusto nyo talaga ginagawa nyo parang hindi nyo pinagpipray, hindi natin sinusunod si Lord. Di ba madalas kapahamakan nangyayari sa atin. Tapos bigla ka nagsisisi, Lord, sisi na ako, hindi na po ito maulit. Tapos sumunod na araw, ulitin mo na lang. Ganun na tigas ang ulo. Alam niyo, habang may chance tayo, alam yan, kasi pwedeng dumating sa buhay natin, wala nang second chance. Yan, habang may chance pa tayo, pagigihin natin yung relationship natin kay Lord. Tayo mga tao, hindi tayo perfecto, nagkakasala tayo araw-araw. Saan? Sa pag-iisip, sa pagsasalita, sa mga kung ano-anong bagay, sa mga nakikita natin. Kasalanan kasi likas talaga ang mga tao. Pero pag lumalapit tayo palagi kay Lord, mas naiiwas tayo sa mga kasalanan. Hindi naman ibig sabihin, lumalapit tayo kay Lord, banal na tayo. Tama? Hindi ang mangyayari, makakaiwas tayo sa mas maraming kasalanan. Kasi habang tayo ay nandito pa rin sa katawan natin sa lupa, meron pa rin tayong pagkakasala. Simula dati, may kasalanan na tayo. Nagsimula kay Adam and Eve, napasa-pasa na hanggang sa atin. Okay? So lagi tayo humingi ng tawad para masumpungan natin yung pangako ni Jesus Christ para sa atin. Ayan. So may tanong ako. Isa-isa. Sino sa inyo ang nagdasal na tapos nag-pray, pinagdasal tapos sinagot ni Lord? Ayan. Alam ko meron sa inyo yan. Answered prayer. Lord, bigay mo lang po ito sa akin. Promise po Lord. Promise next month. Cross my heart. Okay, mga nag-promise, binigay ni Lord. Tapos, nag-promise, hindi ka tumupad. Si Lord tumupad, ikaw hindi ka tumupad. Bumalik ka pa rin sa mga dati mo pa rin gawain na pagkakasala. Sino meron sa inyo experience? Kasi sigurado ako lahat tayo may experience. Ganun. Simulan natin kay siya kasi busog si siya, ikakain lang. Kaya makapag-isip tayo. Buti na lang, tumago ako, hindi ako nakita ni Lord. Alam na lang kung ba kayo matira dyan. Ano po, Pinag-pray mo siya, nang sinagot ni Lord, tapos nag-promise ka, tapos biglang hindi mo na naman natupad. kay ano po, kay Dylan po, kasi ano, Okay. yung ano po, yung nagkasakit po sila na-convulsion po sila dalawa. Sabay. Opo. Opo, sabay po. Nagkasakit. Tapos yung mga anak din po ni Patrick, ni Nonoy, sabay-sabay po. Mga kapatid mo. Opo. Tapos, Sa isang bahay lang yun? opo, sa isang bahay. Naghahawa-hawa. Opo. Tapos po nun, hirap na hirap po ako kay Dylan at saka kay, si mama po kay, kay Matmat, ako po kay Dylan. Hirap na po talaga kami, sabi ko, oh, parang parang gusto ko na po ako na lang po. Kung nag-pray ka, ako na lang Lord, huwag na yung mga Opo, wag na lang po yung mga bata, opo. Tapos ayun po. Okay, so next. Hospital? Hindi Sa pa bahay po, lang, sa tiis-tiis bahay lang lang po, muna. tiis-tiis lang po, punas-punas ng malamig, opo. Alaga lang. Opo, alaga lang po. Tapos yun po, nung araw po, madaling araw na po, tumaas na po yung lagnat ni Dylan. Tapos na yun, opo, lumabi na po. Maya-maya na, parang na po siya, parang gumaganon-ganon na po siya na hindi na po, opo. Tapos dinala po namin sa ospital, kala ko po talagang mawawala na si Dylan, opo. Mataas lang lagnat, mataas lang. Opo, sobra po. Hindi na po talaga makahinga si Dylan na parang sabi ko, pabunod po na to. Ayun Nakikita mo siya nahihirapan. Opo, sabi ko, papagod, tulungan mo naman ako. Magbabago po ako na, hindi ko na po papagalitan si Dylan. Hindi na po Ayan, mag-ano, opo, yun po talaga. Tapos yun po, parang po ako na pinagdasal ko lang po talaga si Dylan.
Sabi ko, opo, nagpasalamat po ako na, parang inano na po ni Papagad na, bigla pong nag-ano si Dylan, kuya, bigla, Maayos. opo, umayos po. Sabi niya, ni Dylan, gumalan si Dylan, ma, Kasi iba, pwedeng maano na eh. Di ba? opo, yung Pero tingnan mo ngayon, hindi na siya. Ulit na. Kinain mo pa yung pagkain niya. Tapos po, Praise the pagkatapos po ng kuya, Pinagalitan mo agad. hindi po, pagka-uwi na no, Okay, ano pa eh, no? Pagka-uwi. hindi po papagat. Ano po, bali po, pagkatapos po nun, yung maayos na po si Dylan kuya, may bata naman po sinugod sa ospital. Grabe po, hindi na po na ano, parang hindi na po umabot. Ay, ano na? Opo, para magkasunod lang po sila ng ano, ng edad ni Dylan, babae po. Tapos ayun yung nanay niya, iyak nang iyak po. Tapos parang doon ko po na ano na, sabi ko po pag thank you po talaga kasi Na-compare mo. opo, na ano ko po talaga si Dylan, opo, ayun Praise po. the Lord. Tapos ayun na po, iyak na iyak po yung nanay, tapos napaiyak na rin po kami lahat dun sa loob. Kasi wala na. Opo, wala na po talaga kuya. Ay, Grabe, sobra po. May video pa nga po ako nun sa cellphone ko yan eh. na-video mo sila. Opo, na-videoan ko po yung pinadala ko po man sa cellphone kay Matmatiga po ako yung video. Opo, kay ban ko po ito si Lisa. Ito po kami, tapos si Lisa napaiyak din po. Tapos sabi ko, thank you talaga Lord kasi hindi niyo po pinabayaan si Dylan. Hindi ko po talaga kaya kung ganito po yung mangyari. Tapos ayun na po, okay na po. Ayun, bumalik na po si Dylan. Ayun naman, pinadala. Kaya yun po yung hindi ko na pinadala. Grabe ko na tayo magpapalang si Dylan. May kwento kasi kakulit-kulit ba naman? Normal naman yan siya na Opo. mapagalitan. Opo. Pero pinaka-the best na ginawa mo is nag-pray ka. Opo. Lord, ikaw na po ang bahala. Pray ka na nagpagaling si Dylan. Tapos nangako kay Lord na hindi mo na siya pagaling. Opo. Which is, very normal naman sa isang magulang na magpagalit sa bata. Opo. Pero ayun, at least importante lang dito si Dylan, nakikita niya tayo. Dito na siya lalaki sa atin, nag-Bible study. God is great sa buhay mo. Siguro po yung Sa akin, matmat din. Wala. Diba? Nang. Kaya may malaking purpose sa'yo, yung bata na yan. Kaya alagaan mo yan, mahalin mo yung maayos. Kasi you never know kung paglaki niya, kung anong magiging sila eh, di ba? Maging servant ni Lord yan, hindi nakatapos, di ba? Opo. So, dumadaan talaga lahat sa problema, yung mga malapit ka sa kamatayan, pero iligtas ni Lord. Malamig! Malamig ba? Malino ako nagpaligid sa ang dahil. Parang kumalat ko siya. May kids ministry dito. Oo nga. Galing. Wala pa ka nada sila. Pero stop sa buhay mo siya. Tsaka kay Ayan. Ayan na. Okay. Si Beng naman, meron ka Hindi ba ako pinag-pray nakatago. Ben? Meron ka pinag-pray Ben na sinagot ni Lord, tapos bigla bumalik ka na naman dun sa, promise pa kay Lord? Sige, pakinggan namin, baka meron. Sure yan, meron yan. Siguro ano po yan, Sige. yung nagsama po kami ng yung naging asawa ko po yan. Yay! Opo, na Saan? yung ano kaya yung sinabi ko po yan na bigyan niya lang po ako ng anak kuya na Wala ka pa anak nun? opo wala po Wala kuya. ka pa. Okay, Na sige. sabi ko na baka yung dahil yun ang dahilan Naging na dahilan. ako magbago. Bago. So, before, may mga gawain tayo, mga dating mga gawain. Opo. Okay, sige. Ano? Ano? Pero hindi ko pa rin yun na ano ko yan nasunod. Okay. Kasi simula nung napawalay ako
parang parang nag-ano ako kuya, yung nagtanim ng ano sa mga loob ko kuya na parang wala na silang pakialam sa akin. Kasi, Bahala ka na. Okay. opo, kasi simula nung, kasi sa summer ako kuya eh, kasi taga-summer yung ano. Sasama ka na sa lalaki. Opo, Samar, layo. sa taga-summer, Sayang. kaya talagang lahat ng hirap talaga kuya na naranasan ko talaga. Humiwalay ka sa pamilya. Opo, na yung nandun na ako sa ospital, nanganak na ako, sabi ko, ayaw ko na, tama na to, hindi ko na to. Malayo ka sa pamilya mo. Opo, Ala, malayo talaga ako sa mahirap pamilya yun. ng kuya. Opo, mahirap talaga, ikaw kasi. kaya sabi ko doon na ayaw ko na, tama na to, hindi ko na to gagawin. Tapos, ayun na nga kuya na, yung dumating na yung anak ko sa buhay ko, na yung nagkasakit din siya kuya na hinihika, na upo, na dinala ko sa hospital kasi hindi ko naman talaga yun dadalhin sa hospital. Parang ano lang muna sa bahay, yung mga, bulong lang yung mga inumin lang kuya. Kasi dati yung yung COVID-19 na sabi na pag ginapacheck up mo yung bata, yung may lagnat, may ubo, COVID na. sabihin agad na COVID. Tapos, ayun na nga kuya, hindi ko siya pero pina-check up ko pa rin yun siya kuya kahit na ganun yung sinasabi kasi nahihirapan na siya kuya eh. Huminga. Talaga na siya. Tapos, ayun na, dinala ko na siya sa ospital. Tapos, pinausukan siya. Tapos, ayun na, umano na nga yung pag-ano niya. Hospital, hospital. Ay, hindi, sa ospital pala kuya, sa ano lang pala sa... Pagpulari yung gano'n. Opo. Okay. Sa puso. Ano lang, ay yung Papawis. ano lang ata yun kuya. Parang, anong Clinic? tawag doon? Opo, clinic. Doon ko lang dinala, pinausukan siya. Tapos, sinabihan ako na kinakausap ako ng doktor na sabi niya na meron ba daw kami line na ganon. Sabi ko, opo, meron kasi yung mama ko talaga ganon. Lahat na kami ng kapatid talaga may hika. Lahat kami magkapatid. Ayun na, sabi ko, Lord, pagalingin mo lang yung anak ko magbabago na ako. Yung parang, hindi ko na siya pagalitan kasi yung ranas kami siya kay Dina, ranas ko din po kuya. Makulit. Siyempre makulit po kuya yung napagalitan, tapos sa sobrang kulit kuya na may nababasag. Sa sobrang kulit may nababasag, tapos napagalitan, Napapalo wala. napapalo, tapos ayun sabi nga ni mama sa akin na bata mo daw yan, hindi talaga daw po maiwasan sa bata. Kasi kami nga din daw po, ganun din. Sabi na Opo. mama. Sabi ng mama. Wala, dati ako nito. Oh. Yan ako. Si Lord tumupad, tapos tayo hindi, di ba? Opo. Ngayon alam na natin. Bumawi naman tayo kay Lord. Ganon talaga. Ganun talaga. Dahil dati kasi di pa natin alam. Tama. Pero ngayon, nagkakaroon tayo ng kaalaman, kaya nag-aaralan natin mga salita ni Lord na dapat pala, tuparin din natin yung promise natin kay Lord. Anong promise? Yung pagsunod sa Kanya. Pag-follow sa Kanya. Kasi doon di ka magsisisi. Pagsunod mo kay Lord, di ka magsisisi. Pagpapalain ka kay Lord. So, that's normal. Lahat tayo may kwentong gano'n. Lord, gawin mo lang po ito. Promise talaga. Next month, cross my heart. Ito po gagawin ko. Tapos, bukas, balikan na naman. Sobrang tigas ang ulo natin mga tao. Dahil dati, hindi pa natin talaga alam. Ngayon, kahit pa paano po, natututunan na natin, di ba? Ayun. So, ay, nako. Pasaway talaga. Si Mami kaya, si Mami, meron kayang ano, Maraming beses. marami. Lahat tayo, maraming ganun. Mula nung umpisa na nakilala ko si Lord. Yun, kilala ko siya as nagsisimba ko. Pasalamat. Nagsisimba kami nila Mia. Kasi nung dalaga pa ako,
parang minsan lang ako magsimba. Hindi niyo siya Alam ko may priority. Diyos, alam ko tinatawag ko siya. Pagka may problema ako, doon ko lang siya tinatawag. At kasi pag bata ka pa, marami kang karanasan sa buhay na masarap na buhay, tapos meron ding hindi. O, kaligayahan lang. Yun ang Oo, totoo. yung sa kaligayahan, hindi mo talaga siya halos naalala, kundi naalala mo lang talaga siya pagka nasa pain ka at may problema ka. Yan ang totoo. Ngayon, nung nagkapamilya ako, ayan na sila Mia, trabaho. Kaya yung linggo, as Katoliko, nag-church Simba. kami. Yes. Pero si daddy hindi dahil overtime talaga yan siya. Inaano siya ng kumpanya na wag mag-absent kasi nga siya yung inaasahan na naging supervisor sa hotel na marunong siyang mag-Chinese Mandarin. Kaya hindi namin siya nakakasama. Kami nila Mia. Tapos pag halimbawa, nagsisimba ko, ang dami kong hinihiling sa kanya, na madami, binibigay naman sa akin. Pero yung nga lang talaga, yung kulang, minsan nakakapangako ako na, Lord, every Sunday talaga mag-church kami. Pero may time talaga na hindi mo maiwasan, hindi ka makapag-church. So, ibig sabihin, sumuway ka. Tapos, later on na, yan na, habang nag-mature na, buhay na kami dito sa Pilipinas, nag-church kami dyan sa bayan, si Daddy andito rin, nag-aaway kami, kasi nga, ayaw niyang sumama sa amin. Magsimba. Ako naman nananalagi, nasabi ko, Lord, si Ima, please, ganyan. Marami akong hinihiling. Minsan, hindi ko na nakukuha kay Lord kasi sabi ko siguro sa katikasan na rin ng samahan namin ni Daddy. Hindi ko na alam. So ngayon, dumating si Mama Manny na in-invite ako sa Victory. Dito na po kayo. Hindi pa sa Victory yun. Ano pa sila, yung isang religion na hindi pa sa Victory. Pero Christian pa rin. Ibang church. Ibang church. Sa Makati po. Sa Makati kami. Kasi sa Makati kami umuwi noon galing. CCF. Hindi. Iba. Basta malapit lang sa inyo. Basta, oo. May cross lang din sila. Born again Christian. Born again pa rin. Tapos doon, parang naano ko na ang pagkakaiba na pag-church namin sa Katoliko at dito sa Christian, Pagkakaiba. dito ako natututo. Tapos dito sa kabila, hindi. Kasi ang naririnig ko sa mga kasamahan ko sa Katoliko, andyan may nag-aaway na mag-boyfriend, tapos may mga bata na sumasayaw-sayaw. Kaya yun ang inayawan ko, hindi ako nakakapag-concentrate. Hanggang natuto kami, nalipat kami dito na sa Cavite. Diyan na sa, sa Robinson. Ayan na, yan na, Victory yan na kami, hanggang hanggang silang na present na naging ganito tayo. Pero yung hindi din ko noon. Yung hospital si Ceci. Hospital ka na. Yung tinuruturukan siya. Okay. Pinag-practice. Grabe ang pagdadasal ko talaga noon. Kasi di ba sinabi na nawala ng pag-asa? Parang yung dugo. Yung ano na, Ano ba nangyari? dehydrated na. Dehydrated na, hindi na maano yung makuha ng dugo. Doon talaga yun. Baby pa si si Ceci, wala pa atang 1 year. Na grabe ang pagdadasal ko talaga doon. Yung nangihina ko pero dinalakasan ko ang loob ko kasi hindi ko na nakikita si Mia. Ayaw na ni Mia ko. Lumalapit siya padidihin. Sabi ko, sige anak, padidihin mo kasi ayaw padidihin. Ayaw. Kaya grabe talaga yun. Doon ako talaga nangako. Sabi ko, Lord, buhayin ko si Ceci. Ibigay mo sa amin si Ceci. Kasi ko ibabalik ko lahat ng ako para sa'yo. Alang-alang lang talaga sa tatang yan. Grabe ang pagdadasal ko yan talaga. Sabi ko kahit na mag-isa ako, magsisimba ako ng victory noon. Kahit mag-isa ako, kaya alam mo ba, nung gumaling siya, nag-iwi natin. Inausap ko si Kika, sabi ko, anak, mag-church ka ba? Kasi si Kika at that time, di ba, bumabalik siya. Active siya talaga doon. Kahit na sabi ko, anak, maglabas tayo, sasama ako tayo. Pero wala akong pinagsabihan doon, kaya ko na siya sabi. Ngayon, naminilis ko talaga si Ceci ang nagtawag-tawag yun. Kukunin sa amin, sabi ko. Dahil binigay mo na sa amin si Ceci, kaya ibigay mo sa amin ang pusa. Gagawin ko din ang lahat para sa lapang yan.
Kaya grabe alagaan ni mami. Kaya grabe, naging grabe ako kay Ceci nung araw. Lalo nung wala pa kayo, siya. Si mami lagi nandito, bukas sa shop, biruin mo bukas sa shop, tapos pupunta dito, tapos pupunta sa shop. Mula umaga. Sa ganyang edad. Walang paypay niya. Kasi nasa trabaho ako. Yan, kasama lang ni ate niya, si mami na. Kaya Umaga pagala, bukas siya. ako Pag gabi yan. ginawa ko talaga lahat para sa kanya. Kasi sabi ko, hindi pa kunin ko. Yung bata niya sa amin, lalo kay Mia, kasi binigay ko yun kay Mia. Yan isa rin paraan para kay Mia na tumaling din sa inyo. Nakaranas ng matinding depression, anxiety si ate. Kaya Na hindi maintindihan ng karamihan yung sakit nila. 7% lang sila meron ganun sa buong mundo. Kaya mahirap intindihin yung sakit nila. Pero yan, ayun, talagang hinibig ko yung kita. praise God. Huwag niya talagang pabayaan. Para talagang binigay mo yan para sa amin, kaya sa amin. Tingnan nyo ha. Ang tanong ko kanina, meron pa kayong pinag-pray na nung sinagot ni Lord, hindi nyo tinupad yung promise nyo, pinag-pray nyo. Si Mami, iba naman. Pinag-pray niya, sinagot ni Lord, ayun sa si Boy na buhay, tapos sinunod pa ni Mami. Kaya tingnan niya si Mami, bis magka-cancer, wala siyang cancer. Cancer-free, kasi sumunod siya kay Lord. Palakpakan natin yun. Palakpakan natin yun. Kasi, ayun Mami, siguro yun nga po. Nag-pray kayo, tapos tinupad niyo pa yung promise nyo kay Lord. Magiging Kaya dedicated hindi kayo. Kaya ano yan, kaya pag yung Sunday, at saka lalo akong mula noon, nung umaling siya, nag-iubig natin, na gano'n nga nangyari, Lumakas yung kayo. lumakas yung loob ko talaga na andyan ako para kay Lord. Yung andito ako para sa'yo, yung Yes, nagpabig talaga lahat kayo kay Lord. ng makakayanan ko, kakayanin ko, para lang makatulong ako kahit papaano. Lalong kaya natuto talaga Praise the Lord, praise the Lord. plano ko siya nakilala. Kaya pasalamat din ako sa iyo, JM, kasi nagkaroon ka nito. Lagi ko sinasabi kay Christina, sabi ko, anak, alam mo ba, nung nagkaroon tayo ng Bible study, kahit na tayo na, anak, nagiging maluwag at nagiging maluwag ang kalooban ko. Yes. Kasi nakakapag-usap-usap. Lumalawak talaga ang pag-uunawa ko sa Amen. lahat. Grabe as in, na dati, kunting adunan, yung parang meron akong pakaramdam na, bakit ako tutulong? Yung mga ganun, bakit kita, pero hindi ganun na Ngayon, iba na. nangyayari. Iba na nga. Ang nangyayari sa akin, instead na kamuhian ko, ngayon unawaan ko, Minamahal ka pala. minamahal ko palalo, Love back pa. kahit na ngayon, halimbawa ngayon, may kaanuhan akong kapatid ko, matanda sa akin, nakapagsalita ako, pero hindi naman masama. Pero in the other side, ano na yun, doon na naman ako sa ilalim. Sasabihin ko na naman, itutuloy ko na yung ganito. O, kala ko ba hindi na, sabi ko, hindi anak eh. May konsensya. May konsensya. Talagang yung bumabagsak ako. Hindi ko kaya na magmatigas. Yes. Hindi ko talaga kaya. Priority ni Mami yung ngayon, kung baba na lang ako, mas gusto ko yung magparaya. Kaya nga. Di ba? Ibig sabihin po yan, may natututunan tayo every week. Kasi nagkakaroon tayo ng spiritual growth. Ang tawag po dyan is spiritual growth. Kaya nga. Kaya kung tatanungin ako, anong religion mo? Hindi ako sa religion. Relationship ko kay Lord God Jesus Christ. Kasi bakit? Papapatunayan ko totoo si Jesus Christ. Alam niyo paano? Patunayan na totoo si Jesus Christ. Kasi dati po kung ganito, ngayon ito na po ako. Ginago niyo po ako. Kaya nga. Simula nung nanalig ako sa kanya. Yun yung pinaka-the best. Witness tayo sa kabutihan ni Jesus Christ kung paano tayo binabago. Kung dating ganito kang gawain, ngayon ganito ka na. Diba? Para katulad mo siya, diba? Alam mo sa kwento ng buhay mo na. Sabi mo nga, iba talaga doon sa Quezon City, tapos napunta ka dito, thankful ako na, buti na lang, dito ako, gato. Yan yung guidance ni Lord. Yan yung protection, blessings ni Lord sa'yo. Ganun din kay Ben, sa bawat isa sa atin. Kasi pag nagpapakalalim talaga tayo kay Lord, pero yun, nag-pray tayo kay Lord, binigay sa atin, tapos sumunod pa tayo, imagine niyo kung gaano karaming blessings yung parating sa atin. Siksik ka tumaapaw talaga. Sabi ko nga, meron mang hindi binibigay. Merong hindi binibigay. Sa ngayon, halimbawa, meron mga binibigay na dapat ibigay sa'yo ngayon. Pero bukas, makalawa,
hindi din ibinibigay ni God. Katulad ng hiniling ko rin kay Daddy. Prayer. Pinag-pray ko talaga si Daddy Yes, yan yes. na huwag kunin. Yes. Pero kinuha niya pa rin. Yes. Dahil siguro, Oras na. oras na talaga ni Daddy, tapos may purpose din si God kung bakit. Kaya nung pinagdasal kong bata ko, sabi ko, no, man, si Daddy ko kukunin mo pa rin ito. Ay, hindi po pwede mo Kaya kunin. Kasi yan siya. Nandiyan siya, laki na. Oo, di ba? Ibig sabihin lang, pag meron tayong pinag-pray at hindi nangyari, ibig sabihin hindi pa oras. Hindi pa oras. Kaya nga. Kaya Ganun lang talaga yon. Pero marami naman tayong hindi pinag-pray, pero binigay ni Lord. Yun, Alam niyo, hindi ko naman pinag-pray, pero dumating, grabe thank you Lord. siguro din sa mga kabutihan din na ginagawa natin sa kapwa. Kaya yung parang ibinabalik din sa atin ni God. Amen. Diba? Kaya yun lagi ang isipin nyo, Beng, kung ano yung nagagawa yung kabutihan sa kapwa. Aasahan nyo pagdating ng panahon, talagang babalik at Babalik babalik sa inyo. Kapag kasamaan ang ginawa niyo sa kapwa niyo, babalik din sa inyo. Ito, Ranas ko yan. Ranas ko yan. ito, sharing. Yes. Sharing na talaga as in. Ayan. Todo na. Todo na. Ito na. Lalabas na. Mula nung nagkaisip ako na natuto ako maghanap buhay, hindi ako naging maramot unang-una sa tatay at nanay. Ang dami naging problema sa pamilya ko, pero ako yung basta nagawa ko lahat. Ang gusto ko, pinanay, kinatay. Wala kang pinagsisihan mo. Wala talaga akong pinagsisihan kahit kung You give your all eh. grabe din ang naranasan ko, pero hindi talaga ako pinabayaan. Ang dami ko rin nagawa sa pamilya ko. Pero nung ako, bakit wala? Kung ako na, hindi ko nakuha. Yung gusto ko rin ipadanas din sa akin, diba? Pero pinalimutan ko yun. At nagpatawad ko kayo. Tinuloy-tuloy ko kung ano ako at sino ako. Ako, pag nagkakautang, sisigilin ako. Pero pag ako ang nagpautang, wala akong masigil. Pero okay lang yun, hinanad ko na. Sinurrender, okay ka din. Amen. Tapos, may mga tumira sa akin. May napag-aral ako. Pero at the end, hindi ako kasali. Hindi ako kasali sa ano ba, sa puri, yung gano'n, na ito nakatulong. Tumulong ako, magpo-post siya sa media. Sila tumulong, ibang tao, pero ako wala. Never ko naranasan yan. Pero okay lang. Tanggap yan sa sarili ko. Tapos ngayon, itong sitwasyon ni Tete, Masya. nasa hospital siya isang linggo na halos. Itong kapatid si Marcia, nagtatrabaho sa'yo. Oo. Kapatid. Magkapatid. Magkapatid yan sila. Nag-post sa Facebook. Alam, minumura niya si Angel at si Marian. Parang nagsabi na sila. Makate niya. Unang-una, hindi dapat sila maging ganon kasi sinishare ko lang to sa inyong dalawa para kung ano man Para maging aware, maging alam niya aware din naranasan kayo niya. sa karanasan sa sarili mo pamilya Yes. pagdating ng Guidance yan. itong si Angel, hindi talaga siya makakatulong sa ngayon dahil Yung nasa ibang bansa. nasa ibang bansa, hindi namatay ng asawa. Ay, oo. Maintindihan dapat natin. Unang-una, ang hirap ng buhay ni Angel ngayon kasi inilak ang lahat ng account ni Simon Sa Italy. sa France. Ay, sa Wala Yun siya lang. sa France. Sa beneficio sila, di ba? May beneficyo pero after na mabayaran ni Angel lahat na taxes na iniwan ng asawa, Malaki ang eh halos ang sahod niya napupunta doon sa binabayad niya. sa buhay. Kaya pag nabayaran ni Angel yun, ay ilang buwan pa. Pero makukuha ni Angel yun Pension. pagka, pag pension siya. Pension ni Simon, malilipat sa kanya. Sumanong yung pera yun. Sirop na yun, wala talaga siya nagtulong. Ngayon, inaaway ni Marjan si Angel na bakit hindi tumulong, ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko, kung ano ba yung isasagot ng kapatid nyo, tanggapin nyo. Sabi ni Angel, sa ngayon, yung may bibigay ko talaga is prayers. Sabi ko, kay Titing, sabi ko ganun, pasalamatan mo na mabuti yan dahil yung prayers, mas mahal pa yan sa pera na ibibigay sa iyo.
prayers ang kailangan natin. Pagsama-samahan natin, pagpamilya, ang prayers na yan, mas higit pa yan sa pera. Gagawin ni Lord kung anong dapat para sa kanya. Tapos, ngayon, nag-ausap kami ni Angel kagabi, nung nasa atin pala nasa atin si Tete, ang chika, aping-api ko siya. Dito? Uh-uh. Alagang-alaga natin yun ah. Yun ang sinabi ni Angel. Saan pa Ngayon, ako pagkain? ngayon ko lang talaga na isip, nalaman na, sabi ko, Tinulungan niya nakaraan mo. nakailang taon din siya sa akin. Isipin mo, di ba? Parang, ilang taon ba siya? Parang hindi. Hindi ba? Siguro mag-1 year. Kasi nga, bumukod Hindi, agad siya. nag-birthday pa dito si ano eh. Yung anak niya. Nagbukod sila pero Kakasama pa rin. bumalik pa rin sa atin kasi hindi na siya pinadala ulit ng asawa niya, di ba? Bumalik sa atin ulit dyan. Bumalik sa atin. Oh, Kaya bago siya na-opera, pinasamahan ko pa yan kay Kirara. Nagbibigay ako ng pamasahe nila, pamirienda nila, pag nagpapa-hospital sila. Nakarating pa yan ng PGH noon. Sino gumagastos? Hindi naman sila, ako naman, di ba? Tayo noon, si Mama Mani, tulong-tulong. Pero wala, hindi niya naisip. Yung naman, kung ano pinagsasabi niya pala sa mga kapatid niya, At bago lang. yung noon, Noon? inano niya sa akin, parang nagkabutasan lang din kami kagabi. Ito po si... Ni Angel. Angie sa ibang bansa. Sa France. Siya sa France. Aking Kasi siya naman ngayon ang inaaway nga ng kapatid ko. Bakit hindi tulungan si Titi na nasa ospital? Ang gulo-gulo ngayon ngayon. Gulo. Kaya ngayon, iuwi si Titi sa Sibuyan. Dahil hindi mauoperahan at napakarami ng dapat pang gawin sa kanya. Pero nalungkot ako doon. Bakit ganun yung kwento? Ang So, alaga dito. inapi ko pa. Paano naman inapi? Inapi ko daw, sabi ko nga, sa paanong paraan kung siyang inapi? Na hanggang ngayon, ang laki-laki pa ng utang niya sa akin, hindi ko siya siningil. Kasi hanggang ngayon, di ba tumutulong pa rin kayo nakaraan sa kanya? Sabi ko, Ling, alam mo ba nung akong unang-unang nagbigay na walang nakakaalam. O, diba? Kaya sabi ko, kaya sabi niya, tinulungan mo na lahat-lahat. so, kaya sabi ni Angel, alam mo, Auntie, bilib na ako sa'yo eh. Nilulunok mo lahat ng mga ginagawa sa'yo ng lahat na niluluko sa'yo mga pamangkin mo, sabi niya. Tapos sa loob-loob ko, ang sagot ko sa kanya, sabi ko, hindi yun ang halaga sa akin eh. Ang halaga, marami akong points kay God. Yan. Amen. Totoo yan. Totoo. Diba? Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya, sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa mga sasabihin ko, kung mali ba ngayon ang sasabihin ko tungkol dito sa batang ko, na hindi ko naman siya pinabayaan, sinasabi niya pinababayaan ako. Na ang masasabi ko lang, sa ngayon, sa financial, hindi ko kayang, nagsalita ako ng gano'n na pwede akong tumulong sa pagkain, pero sa financial, sa gastos sa ospital, hindi ko kakayanin. Dahil kako, naoperahan din ako, pinaopera din lang naman ako ng mga anak ko. Sabi ko, utang pa nga yung pinag-ano ko eh, ginanang ko siya. Kasi ayaw niya, wala talaga. Tapos, ayan, sa GC, nag-uusap-usap, kailangan dalhin dito sa Manila. Kasi hindi kaya sa Kulang yung hospital doon na mag-cater ng gano'ng sakit. wala. Kagaya sa mga napapanood natin sa mabiyahe pa ng ilang oras. Kailangan iluwas para Iluwas talaga. magawa yung dapat At gawin. pagdating dito sa Manila, hindi naman gusto pa sa ganun. Mura lang gastusan. Iyon na. Isa pa yan. Lalo malang pilihin ngayon. Kaya hindi siya tinanggap ni hindi siya Nito. tinanggap ni Mayet. Yun na Diba? pag-usapan namin ni Mia. Kaya Diba? hindi tinanggap yan kasi ang mga abala niya, ito, sigurado. Tapos, di kanina, nag-uusap sa GC, may nabanggit si Mama Mami. Sabi ko, anak, sabi ko kay Christina, anong masasabi mo kay Mama Mami mo? Anong sasabihin mo nga kay Mama Mami? Sabi niya, minsan kasi si Mama Mami, sorry to the Lord, so sorry to God. Bida-bida din to si Mama Mami. Bakit napapapuntahin? Oo, kasi sa
kanya, ano yan eh, sa kanya galing yung suggestion na yan. Papapunay ko dito. Napapuntahan dito. Oo, Isang titira. ang galing kasi ni Mama Mami is Sige-sige simulat lang. sa Polyan. Kasi, natuloy nga, nurse siya, di ba? Ano, marami siyang alam sa medication, suggestion. Pero pagdating ng oras, pag nandito na, wala ka na. Ayun lang yari. Bahala na si Mia. Yung ganon, di ba? Kaya, Ano suggestion ni Mama Mami? Papuntahin. oo, Eh kanino doon Tapos- sa kapatid? parang si Abby ang nagbanggit ng ganon. Si Abby nagbanggit na, pwede yun kay Ate Mayet, sabi ko. Never akong sumasagot. Hindi talaga ako sumasagot Sila sa may kanila. Sila lang. Tapos nagsabi ni Mama Mami, ay gano'n na lang, sabi niya, gano'n na lang din. Yung, pupunta ka ng Manila, sabi niya, punta ka dito, tapos ang gamitin mong address, yung sa Dasmariñas. Ay, ang galing. Ang galing. Silang dapat, silang. Hindi dapat. Taga-silang siya eh. Kaya nga, di ba? Dasma. Kaya nga natawa ako kanina, nagtawaan kami ni Kika. Sabi ni Kika, Hindi niya naman suggestion yun eh. Oo, kaya sabi ni Mama Suggestion Mami, niya ay yun sabi ni Ate, sabi ni Kika, yun ang siya sabi ko eh, bida-bida talaga si Mama Mami. Sabi, teka muna, sabi ko, saan ba nakatira si Mayet? Sabi ko, di ba Bacoor yun? Hindi, Dasma rin Mami. Oo, alam ko, Dasma. Tapos sabi ni Kika, hindi ma, parang gentry yun. Sabi niya, gentry. Sabi ko, Dasmariñas pa rin yun? Dasma pa rin. Oo, tapos sabi ko, parang hindi, gentry daw yun eh. Ay, oo. Yung gate nila, Dasma, Ano na Sunrise. eh, Pag pumasok ka, borderline Gentry. na. Borderline Sabi ko, naman. hindi anak eh. Sabi ko, gentry yun. Gentry na. Anak, alam mo kung sino sa Dasma? Tayo ang Dasma. Tayo din Dasma. Wala iba. Tayo ang Dasma, walang ibang tayo. Tayo ang tiga Dasma. Pero anak, alam mo, sorry talaga. Sabi ko gano'n, operada? Mag-aalaga ng opera yan. Hindi pwede. Sumbon pa lang. Kaya may tawa ng, alam mo, bago ako bumaba, tawa lang sa ni Kika. Kaya sabi ko, share ko nga ito mamaya sa Tsaka baba. bakit? Tsaka ito bakit? Kapatid niya ayaw eh. Kapatid niya ayaw siya. Ayaw Tapos siya nagbanggit siya pumunta ng Dasma, ano? eh. Kaya ako hindi ni Dasma. Yung kapatid ayaw nakikita yung sarili niya kapatid eh. Tapos sabi ni Angel kagabi, sabi ni Angel, ayan, noon, ang chismis niya sa'yo, aping-api mo siya. Tapos, saan ngayon? Di sa iyo rin siya babalik, sabi ni Angel kagabi. Magiging katabi pa ni Beng yan doon sa taas. Okay lang ba, Beng? Medyo usok-usok kaya unti. Hindi na siguro kuya kasi ako lang nga yung nasa katwin, nahulog ka. Tulad sardinas na lang kayo, nakatayo. Ay, kaya sabi ko nga, no, yung, ano lang din, yung puro-puro lang din pa natin na, minsan sabi ko, minsan ayaw kong magpa-apekto, pero naapektuhan pa rin ako minsan. Kasi syempre, Siyempre naawa ko sa ano si unang-una naawa ko sa sitwasyon. Pero in the other hand naman, huwag naman ako, yung ganon, di ba? Kasi kung magtatapos na ako sa inyo, yung iba naman, Tsaka na-surprise ako sa inap eh. Ano inap? oo, inabi Kasama natin siya nabubuhay araw-araw. Paano pa inap? ko daw. Ang babait talaga ng tao dito. Halos di nagsasalita. Sabi ko pa Di kay nagre-reklamo. Angel, inabi, yung mga anak niya, minahal ni Mira ng gusto si Chinchin at saka si pag nag-birthday yung mga bata. Alam mo ba, sinelebrate namin yan sa Tagaytay. December 23, di ba nandoon tayo, napalaro ka pa doon. Tapos may cake tayong sinurprise pa natin. Yun, alaga nga natin. So, kaya na-surprise ako mami na bakit. Tapos ang sarap-sarap ng pagkain nila. Di ba no? Kasi, basta. Alam niyo mami, marami akong nakakitang ganyan. Yung ginawan mo ng maganda, Tapos, kabaliktaran naman yung binalik sa'yo. Tapos, after namang panahon, lumipas sa panahon, nabalitaan mo na lang, nagkanda malas-malas yung buhay, nagkanda, alam mo yun, nagkanda leche-leche na yung buhay. Ano ka na lang na, kaya siguro nangyari yun. Kasi, binigyan mo ng magandang treatment, tapos binalik sa'yo ganito. Oo. May ganun talaga eh. Kaya tayo family, kaya tayo nag-aaral ng salita ni Lord para mag-guide talaga tayo. Para alam talaga natin kung paano tayo kikilos ng mas maayos sa buhay.
Kasi katulad yan ako. Katulad ni Mami, relationship yun sa pamilya Ganon. Tinulungan ni Mami, treat ni Mami as pamilya. At the end of the day, ang sinabi, inapi. Ibig sabihin, negative. Ako naman, nung nasa business world pa ako, marami rin akong tinulungan, dito ganyan. Pero at the end of the day, niloko ako. Ikaw ang hinapin. Anapi ako. Kasi ako naman, Ikaw yung ugali kasi tumutuloy. ako na lamangan mo ako, walang problema. At least pakilala ko lang yung totoong pagkatao mo. So ako lagi ako nagpapalamang. Pero at the end of the day, nakikita ko yung guidance ni Lord na ibang nakita ko mga ka-business partner ko, biglang kung ano-ano ng kamalasan yung nangyari sa kanila. Tapos ako, ito pa rin, tutuloy pa rin ang buhay, nakapag-Bible study ngayon. Ang ginagawa ko, sabi ko, nakakaraan sa inyo, Mami, di ba? Pag-pray na lang natin sila. Kaya, Prayers pa rin, love pa rin. Ibalik natin. Kahit nasaktan nila tayo, minsan sa buhay natin, isipin na lang lagi natin na tao lang naman sila Parang tayo, nagkakasaya. Dasal pa rin, prayer pa rin. Kasi yan ang pananagutan natin kay Lord, ang kapwa natin. Kailangan natin sa kanila ipa-ramdam pa rin yung pagmamahal kahit lagi nila tayo sinasaktan. Mukhang nakarelate si kay Rico. Pagmamahal pa rin kahit lagi sinasaktan. nanawagan ka din si Diba? Ceci. Nananggit na naman si Kuya. Parang kilala na ni Kuya. Di ba yun yung nakakatawa? At least alam na natin ng ngayon na kapag ginawan tayo ng masama, pinato tayo ng bato natin tinapay. Sinampal tayo sa kanan, bigay natin kaliwa natin. Mabuti lang gawin natin. Ganun. At ang pagpapala ni Lord, promise, Jeremiah 29:11, masusumpungan mo yung pagpapala. Basta kung gumawa ka lang talaga ng mabuti. Gumawa ka na ng mabuti sa kapwa. Kasi naniniwala ako kung anong ginawa mo sa kapwa ko, babalik sa Tunay. hindi pwedeng hindi. Babalik ka. Kahit hindi man ngayon, baka sumunod na panahon. Hindi man sa'yo, baka sa mga anak mo. Yan. Sa sunod mong generasyon. Kaya ngayon, inaayos na natin. Para wala na maging curse, wala na maging sumpa yung mga next generation natin. Kasi ngayon, inaayos na natin. Tinatanggal na natin yung sumpa sa buhay natin. Dahil sa pamamagitan ng salita ni Lord. Na buhay na buhay. Kaya napakaganda ng testimony ni Mami as well. Na-surprise ako. Despite sa mga tulong, pag-aruga natin sa kanila as pamilya, pero yung nakarating na balita, inapi. Di ba? Hindi maganda pakinggan yun. Kunyari ka mag-anak mo, kunyari ikaw, tapos nalaman mo si Peng inaapi. Magagalit ka hindi. Magagalit ka kasi parang pamilya mo na si Peng, parang kapatid mo na rin. Magagalit ka kahit sino, kahit sa'yo. Inapi si Peng, magagalit ka. Kaya sabi ko lagi, Peng, ingat sa mga kasama mo kasi. Diba kami sa'yo, tatanggol sa'yo. Syempre, nung kwento yun, na inaapi ni Mami, syempre, mga kamag-anakan, mga nakwentuhan doon. Ang pangit na natingin kay Mami. Oo. Inapi! Grabe talaga pala. Ibig sabihin, ang makapobre pala yan si Mrs. Betty na yan. Grabe, no? Di ba hindi maganda? Ang galing. Hindi maganda talagang balita. Kaya pala nung isang gabi na tumawag sa akin si Dave, anak ni Ate Luz, kasama niya sa Pakistan noon, ni Pakutiting. Okay. Tinawagan ako 2 a.m. ng umaga. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kakakausap namin ni Titi ngayon na wala silang makain. Kasi lumipat na sila doon sa Kapit bahay. Ay, doon sa dulo. Bago mag-alas 2, nung 8:30 ng gabi, si Isaac at saka si Christina Pinadala niyo pa yan. kumuha ng isang sakong bigas at dinala sa kanila. Tapos alas 2 ng madaling araw, Wala doon makain. umarangkada siya kay Dave na wala daw siya makain. Ante, malapit lang ba yung tinitirahan ni Titi sa'yo? Sabi ko, bakit? Wala daw ante silang makain. Umiiyak sa akin. Padalhan ko daw siya ng para man lang daw sa pagkain. Sus, sabi ko, gigisingin mo ako sa ganitong oras, pagkatapos yan ang sasabihin mo. Alam mo ba, isang sakong bigas ang pinadala ko doon at si Isaac pa ang nagbitbit. Kaya alam mo yung mga sitwasyon, mga sitwasyon na gano'n, yun ang nakatatak lagi sa isip ko kasi masama, yung masakit para sa akin yun, pero hindi ko dinibdib o ano man, hindi. Tapos,
Ang chismis niya sa Sibuyan, sa isa niyang ate. Hindi ko siya pinagamot. Naoperahan mo. Hindi ko siya pinagamot. Wala akong binigay, pinabayaan ko talaga siya. Kaya yun siguro mga pang-aapi kong ginawa. Na wala sa katotohanan. Ito, pero naoperahan nga siya, nasikaso nga siya. At saka bago siya naoperahan, pera ko ang ginamit niya sa pagganong-ganon. Magastos yun. Kasi dalawa sila ni Kirara. Kirara. Si Kirara, binibigyan pa nga natin ng nag-a-assist sa kanya. Kaya sabi ko na. Kaya sabi nga, Sarap-sarap ng buhay nila dito. Halos araw-araw, nagpapafood panda ako. KFC, Jollibee, McDo. pagdating ni Kuya GM, Order pagdating ni Kuya GM yan. Pagpasok, bibigyan ng 1,000 yung anak na lalaki. Every na umuwi yan, may pera yan. Kaya sabi ko, paano enough eh? Sarap-sarap ng pagkain. Sama lahat sila sa mga... Yan yung oras na sobrang sagana. Kaya ako, naranasan nila yun. Kaya nalungkot ako. Sabi kay Mami, inaapi na. Sila nga yung nakasakop ng kasaganaan, pati sila Cory. Yung time na yun, Grabe talaga 2022. ni. Sila talaga. Nung pag-alis ni Ate Titen, si Cory naman, si Ate Cory, nakaranas din ng kasaganahan sobrang. Grabe ang pera ng bunsong siniplik. Dik na pera din. Nagpapaagaw dito, nagpapalaro si kuya mo. Ang nakukuha niyo, 23,000 yung batang yun. Ang laki ng pera ng batang yun. Ano pera na. Lahat silang magkakapatid. Kasi nga, binapunta ko dito, binastusan ko yun na dito sila mag-Christmas ng buong pamilya. Sa dami ng pera nilang inuwi. Nilabas pa namin yun sa Tagaytay, Sky Ranch, Andy Rice, lahat ng mga dapat nilang experience. Pero hindi nila yun, hindi pala nila yun nakikita. Yung hindi nila alam. Ang nakita lang nila yung, Yung mali, kung may mali man ako nagawa, kaya. siguro meron ka unti. Baka hindi Kaya sa natin inisip naalala. ko naman, anong mali? Minsan hindi ko man sila inaway. Alaga. Para nga silang naka-aircon sila sa bahay, mga doon talaga lahat. Kulang pa po siguro nga. Ano pa? Kulang pa yung inano mo. Parang binigay. Hindi pa sila nakontento. Kulangan din po sila ng Pasensya naman kung di pa kayo nakontento. Hindi naman namin, ito na po kayo. Nako. Kaya sabi ko nga, kaya ikaw huwag ka na lang. wow, yung ikaw yung dito. Hindi ako mapera. Walang makwapa. Ay, nako. Ano lang yan, share. Ganda ng kwento ni Mami. Sharing lang ba? Kasi napakahirap nung ganung sitwasyon na tinulungan mo ako, tapos hindi naman lang yung maalala. Diba? Hindi ko sinasabi sa'yo na pasalamatan mo ako, pero ilagay mo sa utak mo kahit papaano, kahit bunting may naitulong ako. Yun na lang yung pangawakan. Yun na lang pangawakan niya, na naging part din ikaw ng buhay ko. Sa pamilya. Tsaka sila naman nag-decide umalis. Sila mag-decide nagbuklod. Ang ayos-ayos na dito. Kaya nga sabi niya, Elvin, sabi niya, sinabihan ko din siya na mag-ipon, pag nagpapadala ng pera ng asawa, Ay, malaki mag-ipon, pinapadala ng asawa. at magpa-check up. Ngayon, ante, na wala na siya kapera-pera, sa atin siya lalapit. Nung marami siyang pera, hindi niya tayo pinatawag. Iyon kasi ang ugali. Yan din ang napansin ko nung pinapadala niya na siya ng pera ng asawa niya. Ay, may issue pa sa'yo nun, no? Yung pinadala ng pera sa video. Anong issue nun? Kinukuha ang resibo. Parang kailangan ipadala agad. Basta may something na issue nung pinagdaanan lang siya ng pera tapos parang may issue agad. Sa bangko mo rin, naalala ko yun, sa video mo. Na kailangan nga ibigay agad ang resibo para ipadala daw doon sa lalaki na tunay na napinadala na dito at ibinigay na. Na-receive na. Naundas ka. May tulog. Tulog. Oy, gumising ka, ba't na mga gatutos ko yan? Kakayamot. Ganun silang mag-request. Sabi ko, tulog ba? Tulog. Nagigisingin mo na. Puyat, may trabaho. Grabe, oo. Nalala ko yung issue. Doon ako na bakit ganun kasi Nung pinadala ng pera, nung nasa di ba?
Biglang nakatanggap siya ng pera sa asawa niya, pinadala. Biglang ano na, parang nag-doon niya agad. Nagulat na lang ako. Usapan, dito ka sa bahay, tapos ano tayo, pulong-pulong dito. Biglang, umupa ng bahay doon. Nagulat ako. Tapos yung pinsan ko, si Ate Kirara, ginawa niya pang katulog. Nasa bahay doon. Nagulat ako, sabi ko, ano nangyari? Wala naman ng abiso, wala naman siya. Biglang sa balutan. Tapos dahil nawala na doon, balik na naman sa amin. Hindi na kabayad doon. Balik lahat ng mga inutang ng mga gamit. Sa amin tinambak. Hindi wala kami babayaran. Nagkaroon kami ng utang tuloy. Pati si Christina, tinakot mo ng ano nga yun? Ng home credit. Ng home credit na ikukulong. Susat ako na Sa utang ni Tite. may utang. Kukulong na si Kika sa utang niya. Kaya tawagan ka naman, gawang kapag ka ba si Tita? Oh, hindi ko naman ito utang. Ako yung makukulong. Kasi ang ginamit ni Ate Titi na home credit, hindi ka. Kasi hindi pala kayang bayaran yung mga sopa, yung mga kung ano gamit. Kasi kala niya siguro tuloy-tuloy na padala ang asawa. After magpadala isa, 2 beses, putol na. So wala na. Balik na naman sa amin. Kung ano na naman, safe na naman. Tapos, ayun, nagpa-opera, nasikaso ni Mami. Tapos parang, uwi na lang kasi sila Romblon, Mami, no? Oo, inano pa nga eh. Di okay, pinamasahian pa ni Mami. Okay. Tapos pagdating doon, ganun ang kwento. Oo. Eh, doon, ang kwento na lang. Nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang maisipin na grabe, pati buhay mo, tinataya mo sa kanya, tapos ganun lang pala, no? Wala kang ginawa. Lahat tayo may experience niyan, mga pinagkatiwalaan natin, na niloko tayo. Marami si Bex, siya, marami. Kami. Lahat tayo may ganyan experience. Pero bigman nga ni kumambasihan man, no? Kahit sino magbabago. Kahit Magbabago. sino. Talaga. Pero Kahit sino talagang magbabago. hindi dapat. Hindi dapat. Ako, may kwento ako. Yung pinagkatiwalaan ko, di po, last year lang yun. Bibigyan ko siya ng opportunity kasi naawa ako sa mga anak niya. Tapos naging gas ako sa business niya. Tapos ako ngayon humingi ng tulong sa kanya kasi ako naman yung may kailangan. Wala. Dati tawag na tawag sa akin. Parang boyfriend kami. Boyfriend. Parang karelasyon. Alam mo, magkarelasyon. Oo. Kuya, Kuya, nakakawat. kamusta ka? Tapos, lumipas ang panahon. Ngayon, chat ko, hindi sinasagot. Ganyan. Alam niya, magkano na invest ko. Parang kuya, parang nag-break na kayo. Kaya parang ganun ang yan. ginagawa ko ngayon, ayoko masira ang relationship namin. Ako na lang yung Lord, pray na lang ako. Pero kung di ako nagpe-pray, baka inaway ko ng ganito. Pero kung bahala, ayoko na po magtiwala. Tapos kung hindi na sa'yo na lang po ako magtiwala. Kasi masakit. Sakit talaga pagka nakaranas ka ng pero hindi tumutupad sa promise. Kaya nga sabi ko, Jeremiah 29:11, lahat ng promises na Lord, tumutupad siya. Ito yung promise na hindi napuputol. Pero tayo mga tao, naintindihan ko, napuputol yung mga promises na. Kaya huwag tayo manangan sa mga tao na hindi manangan tayo kay Lord, kay Jesus. Alam nyo, sobrang sakit kasi kailangan ko ngayon ng finances. Ang laki nang naibigay ko sa kanya, pero hanggang ngayon wala pa rin bumabay. Walaan mo magana. Bigay ka ng sige. Gano, nag-invest ako sa business. Malaking business yun. Mga Magana? 50K? Million. More than. more than Million, magkano million? Doon na tayo sa Kalahating million. Hindi, million na eh. million. Kalahati lang, hindi pa million na. Million na pinag-uusapan. Magkano? Para at least may idea lang kayo ha. Idea, sige. 1 million? Ano? 1 million? Oo nga. 1 Hindi. million? 2 million? Up. 3 million? Up. Ako 7. Alam ni Mami kasi. 7 million. Kaya nung panahon nyo ngayon, ay nung panahon nila Titing, yun yung mga time na bundle-bundle ng pera nilalagay ko dito sa bahay, sa mga account, pera ko doon. So, ang daming pera na wala sa akin dahil sa pagtitiwala ko masyado sa ako kasi mabilis ako magtiwala, nakuha tiwala ko. Hanggang sa natuto na ako. Nanginayang ako, sobra ako nanginayang. Pero ang pinipang salamat kami ng kay Lord. Salamat habang mga bata pa kami, natuto na kami. Kesa yung pag matanda na kami,
Diba? Doon pa kami maloko. Mas masakit. Kasi wala na kami time. At least may time pa kahit pa paano bumawi. So ngayon, kailangan ko. Wala. Imagine 17 lang. Tinayot namin ng business. May share ako pero hindi binibigay sa akin. Wala pa lang. Napaka-unfaithful. Hindi lang yun, marami pa akong, after nun, marami pa. Marami pa tao mga nanloko sa akin. Mas malaki pa doon yung mga nanloko. So hindi ko na babanggitin kasi ito yung pinaka-latest sitwasyon. Sabi ko, Lord, alam ko po, hindi mo kami pabayaan. Kaya sabi ko, Lord, commit ko yung buhay ko sa'yo. For almost 15 years ako na nasa business, laging gano'n, ups and downs. Walang stability. Kaya sabi ko, Lord, magpo-focus po ako sa'yo. Tapos kung anong merong resources, katsagain ko po control. Ang hirap pa yan, masanay ka sa malaking pera, tapos biglang parang nangangailangan ka, parang tutulungan mo naman ako, makukulong na ako. Yung mga gano'n. Pero ang dali lang yun, ayusin kung tulungan niya ako, maayos agad. Di ako Pero po bala sa akin, sa aking pamilya. Lalo ko pag na pamilya, inaasahan na niya dito. Ano ba? Kulit ako sa inyo. Sabi ko, makikistady ako, pasa ko ng passport. Tapos cut ko lahat ng connections ko kung kani-kaninong tao na nagpapalayo sa akin kayo. Ibig sabihin sa mga bisyo, nakasama ko sa bisyo, sa mga hindi magandang gawain. Kinap ko lahat at focus ako dito sa bahay. Alam nyo, mas masaya ako sa buhay ko ngayon. Wala man akong hawak na milyon-milyon. Totoo ha. So I proclaim ang kabutihan ni Lord. Wala man akong hawak bundle-bundle ng mga milyon. Konti-konti lang po. Mahalaga, masaya. Kasi alam mo, Yes, kung amen. marami tayong pera, andyan din ang madami din tayong Problema. Totoo, mami, lapitin ka ng problema pag Sadya. marami kang pera. Kaya ako naniniwala, maraming tao ngayon, kahit mga bilyonaryo, hindi masaya. Talagang Empty sila. Bakit? Ito lang pala yun. May bilyon ako, pero hindi ako masaya, totoo lang. Daming ari-arian, pero hindi masaya, empty sila. Bakit? Wasak ang pamilya nila. kulang. Kulang. Wala silang relationship kay Lord. Araw-araw sila nangangamba pagkagising, baka mawala bilyon. Walang peace of mind. Nasa kanila ng lahat, parang Daniel Padilla. Masaya na ang lahat. Pero hindi ka pa rin masaya. Pero tayo, kahit may kauntiman lang tayo, nakakain ka isang beses, dalawang beses sa araw. Saya, thank you po ito. Kasi at the end of the day, hindi naman tayo dito. Sa heaven naman tayo lahat. Nagpa-practice na tayo. Actually, ito yung ginagawa lagi sa heaven. Mag-praise the Lord. Every minute, every single time. Dahil mag-practice na tayo. Eh, lahat ng mga offer dito sa mundo, ni Satan, lahat ng yaman, lahat ng mga kalayawan, lahat yan, hindi natin madadala sa langit. So bakit pa tayo mag-i-invest pa dito? Sobrang-sobrang. Hindi mag-invest na kayo sa mga salita niya. Nakasunod tayo. Kaya sabi ko, Lord, ito yung pinaka-the best version ng buhay ko. Kala ko sa pera lang ako magiging masaya. Hindi pala, Lord, sa'yo ako magiging. Sa'yo ako naging masaya. Kaya, sobra kong pinapasalamatan si Lord. Kaya yung swimming natin Saturday, sa celebration, thanksgiving kay Lord. Kaya nga Kasi kahit anong Thanksgiving. pagsubok, di niya tayo pinabayaan. Makapag-swimming pa tayo. Sa hirap ng buhay ngayon, crisis, yung iba wala na makain, pero tayo makapag-swimming pa. Gano'n ang puti siguro. Kaya pag-pray natin yung mga kapwa natin nakakaranas ng mga kahirap. Crisis. Kasi sila, mahalo silang makain tayo, pero busog pa. Si Ben, nakadaba na. Kaya maintain mo lang yan. Bawal ka mamaya. Magulat-magulang mo bakit pinapabayaan ka pa siya. Hindi ka rin pwede pumayo. Masarap mag-usap-usap. Kaya yan, weekly, continue lang tayo. Kasi ang ganda nito na nangyayari sa atin. Every week nag-uusap tayo Sunday. Tayo magpasalamat kantahan natin si Lord. Amen? Amen! Praise the Lord. So, ayan, napakaganda ng pangako sa atin ni Lord. Lagi niyong tandaan yung Jeremiah 29:11. Iyan niyo yan, verse niya sa inyo. Pero pag nalulungkot kayo, basahin niyo lang yun. Nabubuhayan niyo. At saka, ano po kaya, sasabihin ko. Simula po nung, di ba, naranasan po namin natin na bawat may okasyon, nagpapalaro ka po. Yung may mga premyo po na ano. Tapos, parang naisip po, binago po ni Lord yung ano po yan na ganito po yung ginawa mo, nag-Bible study. Tapos, parang naisip ko po na, paano kaya pag may okasyon ulit? Gusto ko po na
pag madami tayo dito, ganito na lang yung gawin mo. Oh, di ba? Okay. Ang ganda na naisip mo. Hindi na yung laro. Yung mga yung, Magsisharing. yung pato na, yung kapaunaan, yung yata yung, Duck racing, duck opo, racing. mas maganda Ang ang ano ba no? Ang Opo. yung mabudlay. Opo. Opo. Kami din ni ma'am. Duck racing. Oo, sumusuko na ako kasi ano na eh. Madaling araw na. Anong oras na? Patay na kumalo. Pero ano yan, ha? Samantalang dito, pag ganito, ayan. Wala na. Opo, saya. Diba? Opo. Tapos yung gagawin mo worship. Ano? Worship. Worship sa Batangas. Sa Batangas. Sus, ang laki pasalamat ko nun. Hmm? Salamat ko yun. Ang dami natin nun. Ang dami mo share. Talaga. Naku, baka may mag-iyakan doon. Meron talaga. Si Tita Ellen. Pwede ko na kay Tita Ellen. Magkakalabasan doon. Gusto din ni Tita Ellen. Sabi ko, sister, thank you, Tita. Sabi niya sa akin. Kasi sabi ko, mauobliga ang lahat-lahat kasi iisa-isa. Magsasalita lahat. Magsasalita lahat. Magsasalita lahat. Tapos ito din, Amen. Praise the Lord. tapos ito din kuya. Simula po na na Bible study po tayo dito na namin yung pag-live namin siya. Natigil. That's the Holy Spirit. That's the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. That's the guidance of the Holy Spirit. Ibig sabihin niya, nagkaroon kayo ng mapait na panlasa sa, Opo. alam natin hindi maganda. Katulad ko, sigarilyo, gano'n. Hindi ko na, Lord, hindi na okay ito sa akin. Mapait na panlasa yung ayaw ko na. Ang Holy Spirit. Ibig sabihin, kumitilo sa inyo ang Holy Spirit na sa inyo. Tuloy-tuloy niya ang relasyon kayo. Maganda na Samantalang po dati kuya na hindi tayo nagaganito, madaling araw, gising pa. Alas 3 no. Hanggang tayo ang alas 3. Madaling Okay. alas 3. Sabi ko nga kagabi kuya kay Ate Bing, siguro kung hindi nag-Bible study si kuya, siguro Ganun na lang, nagpalim kami kuya, alas 3. Alas 3 na madaling araw. I know it, I know it. I know it talaga. Kasi pagka wala tayo kay Lord, ano Opo. tayo pwedeng gawin? Opo. Imagine, pag wala ka kay Lord, nandun ka kay Carolino, alam mo na, Opo. ito Opo. gagawin mo. Kabalik Nagpunta na kay ka. Taning. Opo, kay Taning. Oh, gusto mo pa doon. Pero kuya, minsan naman, naglalag naman po. Sumigit pa talaga. Minsan naman po, pero hindi na ganung oras. Hindi na kuya. ganung oras. Opo. Ano lang, maaga. 11 to 12. Pero umaga ngayon wala na kuya. Yes. Tsaka ano Ngayon talaga wala. alam niyo pinaka-the best, hindi lang spiritual pati physical. Pag natutulog kayo maaga, nakapagpahinga kayo maayos, Opo. nagigiliti kayo. Opo. Kung puyat-puyat kayo pagising nyo, wala na agad kayo sa mood. Opo. Ang sakit ng ulo. Sira na agad araw nyo. Lutang pa. Di ba? So, ayun, pagpasalamat nyo kay Lord na, Lord, binabago mo po talaga kami. Napakabuti mo po, Lord, sa aming buhay. Hindi man agad-agad instant, walang ganang instant. Okay? Kung minsan nakagawa kayo ng kasalanan, hingi lang kayo ng tawad kay Lord. Paunti-unti yan, gradually, binabago tayo. Walang instant na bukas. Ano ka na? Banal ka na bukas? Wala. Gradually. Ganun talaga ang tao. Pero importante, sumusunod tayo kay Lord, nalilas na yung mga kasalanan natin. Dati sobrang dami. Diba? Kaya sa ano natin, sa tawag dito, puno-puno tayo ng activities sa swimming. Kaya maligo na kayo, umaga pa lang. Ligo, luto, tulong-tulong tayo dito. Kasi sa gabi, mag-worship tayo. Yan. Ang gagawin natin yung ganito. Eh, sigurado ako, handa tayo ng tissue kasi nung naiiyak ko. Oo. Ang matri ko! Madala ka marami din. Yung mga anak, patawa! Paano mga Ano pala yun? Tapos alam mo, Gagawin natin, ano to? din, nag-share. Nag-ano din. Sige. Ang sarap. Wala. Tapos nagsabi si Tito Rigor, nag-ano kaya, nung linggo, nag-share kay Kika na wala man lang siyang ma-feel na pagmamahal sa mga anak. Aray ko. Umiyak daw si Tito Rigor. Ngayon lang niya Nalaman nalaman lahat. na feel, oo. Kasi si Tita Ellen at saka si Tito Rigor nagkasakit pa. Kaya sa Kubo sila nagpagaling.
Nag-isolate sila doon. 2 weeks sila dito sa Kubo. Walang kaalaga sila Wala sa man dalawa. lang daw sumilit na anak na sabihin, kumain na ba kayo? O pagkape, may tilim lang ng kape. Wala man lang daw pinaglutuan man lang sila. Wala. Ang gumagawa pa ng pagluluto si Tita Ellen, ang naghahatid si Rigor. Kahit may mga sakit. Kaya parang nag-burst na si Tito Rigor nung kailan. Ngayon, ang pag-iusap ni Tita Ellen, kita. Kasi ayaw na sumama ng mga girls sa swimming. Ayaw na. Kasi nagkaway-haway na nga sa GC nila. Wala silang unity. Tapos yung mga sumasagot na kay Tita Ellen, na sumagot kay Tito Rigor sa tunay na ama. Paboyan ka. Pabuyan, wala buyan. Tapos napunta sa salitang mas mabuti pa na sa barko na lang. Prinobide ko lahat sa inyo, mga maliit kayo hanggang lumaki. Tapos ngayon, ito ang mapapala ko sa inyo. Kaya sabi ni Tita Ellen, kausapin niyo ni Isaac yung tatlong babae sa mama. At ang tatlong lalaki ang gano'n. So, bali ang anak nila 4 lahat. 5, si Hughes. Okay. Tatlo, tapos isa si ano. Pangaling si Isaac. Oo. Kaya ang hirap ng sitwasyon. Sana sumama mo para pag kami Sasama daw. Tapos makapagsalita. hindi sinabi ni Tita Ellen na may mga activities. Ay, may activities lalo sa games. May games tayo, ano. Kaya mag-ready kayo sa games. Kasi, May games naman ito yun. may games tayo. Pero physical activity sa games sa dagat. Ano lang, enjoy. Enjoy lang. Ano po kuya, may ano din kami gagawin. May request din siyang gagawin. Ano yan? May program din siyang gagawin isa. Sige, ano yan? Isa sa activity yun. Dapat pag-usapan na ngayon para at least alam natin gagawin. O surprise nyo Ako na. na. Baka surprise nyo lang. Ano kuya? Ano sa lahat? Ano po? Nakikita niyo po sa TikTok na nagte-trend ngayon? Nasayaw? Hindi po, Ay, hindi. May isa pa kuya. Ay, yung ano, parang pinakita nyo sa akin yun. Ginawa sa ano? Ay, hindi po kuya, hindi Ay, po yan. Hindi ko alam. Ano kuya? Na nag-trend ngayon na sayaw Trend. yung isa, nagsasayaw tapos ginagaya po ng kung ano yung sayaw mo, ginagaya po ng lahat. Okay. Yung parang ano lang ba kuya? Yung Katuwaan lang. Katuwaan Ay, hindi lang natin po. pasok yan sa games para nakaka-activities na. Oo, activities games yun. Doon tayo sa dagat. Doon sa ano, hindi na natin magagawa yan sa bahay. Hindi po kuya doon Dagat. sa dagat talaga. Dagat natin. Good. So, gagawin kasi natin, madaling araw tayo alas 4 a.m. Nandun na tayo 7. Tapos pagdating natin ng 7, kung ano yung mga gamit, luto onte. Punta na agad tayo sa beach para ma-enjoy natin maghapon. Hindi ka maaga pa, maganda maaga pa. Maaga pa, para sulit ba? Kasi sa araw lang. Ano na kasi kuya, wala parang ayaw mo nang maligo kasi mainit na. Actually, okay naman. Pagka, pagka sobrang init. Tama. So, basta luto tayo. Asahan ko kayo, Beng, siya, ay, mag-askas wala ka po na. pala kuya. Yung sa kanin po. Ano po sa kanin? Actually, kasi ang nasa isip ko, kasi si Kika, pwede ba mami doon sa shop dalhin sa shop yung rice cooker ni Kika? Para simultaneously may sinasalang na kanin, isa sa apoy, sa rice cooker. Eh di, doon na sa bahay. Doon na kayo na mag-askas. Doon na magluto ng kanin kung meron pang niluluto dito para sabay. Actually, wala naman po kayong nilutuin dito. Kanin lang dito sa atin, tapos ako mag-aadobo na ako dito, gabi pa lang. Dito sa bahay na ang Kanin. Mga ilang ano kuya na kanin? Ilang kanin? Siguro, kasi ilalagay natin sa styro eh. Naka-styro na yun, kanin eh. plastic. Hindi po, kasi sa styro kayo pinahugasan ka ba yun, di ba? Lalagay natin doon sa styro. Sasapinan na lang ng plastic, malinis na sobrang natin yung styro. So doon ilalagay. Para pagdating doon, wala nang kanin lulutuin. Luto na.
Kaunting ka, kulang na lang. Kung malaki ang ano, Sama na natin para mapag-pray natin. kung malaki yung ano, Styro? yung styro, kailangan ang kanin naka-plastic. Halimbawa, hindi malaki tayong plastic na doon nilalagay ang kanin. Kapag ano, talaga ng ano ma, Ay, plastic. bakit ba may plastic pa? Hindi pwede sa ano, sa styro lang. Opo, Baka kasi kasi masunog. Hindi. Kasi pagdating doon, kahit na hanggang hapon, ang kanin, para hindi Ah. makakanis. Ganun ang ginagawa ng piyesta ng mga inay sa Batangas. Pagka hindi naka-plastic, ay pagka ano, Pagka Kasi ilagay sa plastic. Halimbawa, naka-plastic siya ng kanya-kanya. okay. Yung malaking plastic, meron kasi nabibili, bibili tayo ng malaking plastic. Hindi na, alam ko yung mga plastic bag, yung mga malalaki nyo. Oo, pwede man yun. Ano yun, hindi yun na ano eh. Oo, doon na, doon, pwede na. Tapos ilagay na lang sa ano. Tapos ilagay lang ng ilagay kasi pag di ba kukuha tayo sa styro, kuha ka ng isang plastic, supot, isang Busin supot. muna. Ilagay yun doon kukuha ang mga tao. Pag Ah. halimbawa kita mo wala, nasa ka uli Maglagay. maglalagay. Hindi yung sandok na sandok sa Hindi, kaya makapanis. mapapanisan ka. Kasi daming ano na doon, kamay na. Oo, kaya ganun. Kaya magdala din tayo ng dahon ng sabi. Nakita ka mo. Baka marami na doon. Tawag sa akin. Kasi kung dito natin dadalhin, madudumihan din sa pito. Oo, meron naman. So, ang dadalhin lang natin dito, galing kanin, yelo, tapos adobo, yung pangunang ulam. Pero mo kumami ng malaking, ano, malaking, hindi Yung na lang. kalderong dinala ko ditong puti. Oo. Kasi para kasya doon yung mga 5 manok, Oo. sabay-sabay. So yung kailangan natin. Para pagdating natin doon, kaunting follow-up na lang ang malulutuin. Oo. Tapos panggabi na lang yung ibang ulam. So ibag lang ng mga, kasi silang ikat, di ba, magluluto sila ng mga Magluluto. seafoods Seafoods. doon or mag-iiwan doon. Sarap. Doon na Sarap po yung sa ano, sa ihaw, beach. Pwede mag-ihaw sa beach. Mag-ihaw Maganda din. Pero yung mga mga ano kaya dito. Yung ibang paunang ulam, para hindi na marami masyadong lulutuin doon. Tapos ang dala natin dito sa atin side, yelo, kanin, tsaka adobo. Nakasya sa lahat ng ulam. Para yung iba, pang-follow-up ka lang. Tapos yung iba, ilalagay natin sa rep doon kasi pang gabi natin lulutuin. Siguro baka tayo sa gabi niya. Natutulugan sa pwede. Ay hindi matulog din kayo kasi Wala ka naman, wala naman. buong araw kayo activities sa Sabado, maantok-antok kayo nun. Naisip ko nga kuya, hindi na kami matulog na ako sa biyahe. Ay, pwede din. Excited. Excited, walang soba. Walang tulugan. Hindi, ang gawin nyo, tulungan nyo na lang si Mami sa bahay. Tapos yun, pwede. Di ba, Mami? Dala nyo na ang gamit nyo. Kailangan bago kayo pumunta doon, dala nyo